Ang kababata kong mahal ko ng 15 taon ay ninakaw ang aking bridal gown sa ikatlong anibersaryo ng aming relasyon. Para ikasal sa kanyang sinisintang dalaga. Ngayon, magpapalit na rin ako ng aking katuwang sa pagpapakasal. Huwag kalimutang dalhin ang gown na dinisenyo mo. Iba ang kahulugan ng unang pagkuha ng larawan. Sitch, Wenyu, darating ako sa oras na itinakda. Sa wakas, dumating na ang araw na suot ang aking bridal gown at nakatayo sa kanyang tabi. Wenyu, nandito na ako sa harap ng hotel. 3 taon na kaming magkasing. Si Lu Wenyu, ang malamig kong childhood sweetheart. Sa wakas pumayag kumuha ng alaala. Why tingnan sino ang dumating? Di ba ito si Lu Xiaostuta? Si Cheng Tzu? Napakaaga mo pagdating sa mga alaala? Haha. Talaga bang gusto mong palitan ang pwesto ni Bai Yao? Sayang lang, hindi ikaw ang bida ngayon. Si Bai Yao. Nandito rin siya. Hindi mo pa ba alam? Ngayon ang kasal ni Lu Xiao at ang kanyang unang pag-ibig na si MS Bai. Ang boyfriend Kao. Bibigyan ng kasal ang kanyang unang pag-ibig. Changsu, bakit na yung kalang? Nasaan ang damit ibigay mo? Malapit nang magsimula ang kasal. Lu Wenyu, hindi mo ba ipapaliwanag sa akin? Nayon ba tamang oras pag-usapan to? Dali tapusin ka, ibigay mo. Lu Wenyu. Ako ang tunay mong nobya. Ito ang dinisenyo ko para sa kasal natin, at ngayon wala kang paliwanag, ikakasal ka sa iba gamit ang aking gown. Ganito kasi yun. Huli na ang nanay ko sa kanser. Gusto niyang makita akong ikasal bago siya mawala. May munisipyo ng Wenyu sa akin kaya naisip niya ito. Sana tulungan mo na lang ako minsan. Huwag mag-alala, pagkatapos ng kasal, ibabalik siya sa iyo. Okay na, Yao. Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Makupok na gown, babalik ko lang sa iyo pagkatapos gamitin. Akala mo kinainggitan ko pa. Sukhu, alam ko mahal niyo ang isa't isa. Ayaw ko namang si Rain yan. Pero may dahilan, wag mo siyang sisihin. Sige na Yao, huwag siya ipaliwanag ng sobra. Hindi ako naniniwala na makakagawa pa siya ng gulo sa akin. Hanggang sa hinabol niya ako ng matagal. Bakit ka najing ganito? Bata mo AKO tinatrato ng ganito, naligtas mo pa na AKO dati. May halaga ba na palaging pag-usapan ang nakaraan? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong guluhin dito. Inintay kita na maraming taon. Pati itong wedding dress, ginawa ko na 9 na buwan. Ako ang nagdisenyo, pumili ng materyales, ako ang naggawa. Bawat perlas ay ako ang nagtahi. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga sa akin? Damit lang ito, huwag mo akong pidahan ng ganyan. Sabi ko nga, ang pangit ng gown na ito. Nalaman ko tuloy na siya mismo ang gumawa. Ano ba naman yan na fashion designer, ni hindi marunong. Oo nga. Lu, bumili na lang tayo ng bagong branded para kila MS Bai. Baka bumaba pa ang iyong level dahil sa suot niya. Ano bang silbay mo? Ang liit ng utak. Kung paborito mo yang sirang damit. Ibabalik kayo na lang sa. Damit pangkasal. Lu Wenyu. 3 taon na ang relasyon. Pinipilit Montag akong umabot dito. Sinira Montag ang damit ko. Machshori. Nagrebelde ka na ba? Ang tapang mong sabihin yan sa akin. Mabuti pa veg ka na magtrabaho bilang designer. Puro basura ang nagagawa Montag. Huwag mo akong pakialaman sa trabaho ko. Pasensya na. Cheng Su,
Paano Montag nahiya si Lucia? Susu, buwat mo na siyang sisin, pinoprotektahan lang niya ako. Hindi siya nagamali, ako na ang magsusuri. Kailangan bang palurin si Yao Yao? Umuwi ka na. Basak na wedding gown lang yon. Gusto Montag NGP. Si. Ibabalik kayo sa. Tatlong taon na. Kahit bato'y mainit dapat sa tagal. Para sa kanya, kaya mo akong hiyain. Nung nililigawan mo, ang kapal nun. Kung sa tingin mo, nasaktan ko ang pride mo. Mag-break tayo. Matpalit ka na lalaki. Hindi mapaniwala ang makipaghiwalay sa akin. Sino ang hindi nakakaalam ilang taon na niyang nilalandi si Lu Xiao? Umalis si Miss Bai, kaya siya nakapasok. Si Lu Xiao at Bayaw ay kinazal, pero siya ay umawit at sumasaya dito. Nakakatuwang talaga, wala siyang balik makipaghiwalay. Palagi mong ginagamit ang paghiwalay para pilitin akong magbigay. Maliwanag na kasalanan mo, maliwanag na plano ninyo, pero sa huli, kasalanan ko pa rin. Huwag kang lumampas sa limit. Imulat ko ginagawang baliw sarili ko para makasama ka. Ang gaon sinasabi ko. Maghiwalay na tayo. Umalis ka na. Huwag kang magpapansin dito. Huwag mo akong guluhin. Nalaman ko na sa mga nakaraang taon. Matagal nang dinura sa lupa ang tapat kong damdamin. Hindi ko na mabawi. Parang ako lang ang nagbigay sa relasyon na to. Panahon na para tapusin. Sige, hiwalay. Pasensya, magpapalit na rin ako ng iba. Wish ko sana matagal kayong malungkot. Ikaw. Single at naghihintay na magpakasal, sino ang makakapanood? Ginoong Lu, kailangan kong repasuhin mo ang dokumentong ito. Peng Yulong Lu. Single at naghihintay na magpakasal. Tingnan Montag, nag-post din siya sa kanyang WeChat moments. Galit BASI Shushu, bakit hindi mo habulin at magpaliwanag? Kilala ko siya. Ayaw niyang makipaghiwalay sa akin, pero panlilin lang para hikayatin ko siya. Tara, unahin natin ang pag-ayos ng programa. Pagod ka ba sa trabaho? Gusto ko talaga ang sofa, ang sarap upuan. Totoo nga. Ikaw ang magpapabago ng study table ko next time. Kapag inisip ko ay Tio Engel. Sinabi mo nang gusto mo ang sofa. Sinabi mo rin na gusto mo ang bahay na unti-unti kong binubuo. Pero hindi mo nasabi na gusto mo ako. Ako yata ang wala sa sarili. Kung gusto mong mag-asawa, may kilala akong matandang binata, bagay sa iyo. May isa akong galing sa bilangguan, maliit na tiyo, gusto ka. Kalaking pangangailangan sa lalaki, kaya ko rin. Ako ay 26, walang bisyo, matatag na kita, Bayernes ng hapon, sa Encounter Restaurant magtagpo. Iraw ay ang tiyo ni Lu Wenyu. Lu Wenyu. Bakit uminom ka na din? Kamusta, tiyo? Ang tagal nating hindi nakita. Chung Su. Sumakay sa bus. I-add ako sa WeChat at ipadala ang iuwi na kita. Bakit lumabas din ang nakababatang tiyuhin ni Lu para makisali sa kasyahan? Lu Wenyu, 3 taon na ang nakalipas. Sinasabi mo bang lugar lang ito para matulog? Anti-unti kong ginawang tahanan ang lugar na ito. Inaabangan ang kinabukasan. Hindi inaasahan, ang inaasahan na ito ang naging pinakamalaking biro sa huli. Hindi ako papayag sa mga bagay na ayaw ko. Pangalawang beses.
Tingnan natin kung paano ito. Sinusuot ko ang mga damit na pinili para sa akin. Hindi ito dapat ikaw ang gumagawa. Bakit ngayon ko lang ito naalala? Yung mga hindi mo pansin tungkol sa akin. Ang puso mo at ang tahanang ito. Walang lugar para sa akin dito. Si Lu Wenyu, hindi talaga umuwi na buong gabi. Bakit ganito ang pagkakaayos? Hindi gusto ni Yao Yao ang ganitong kulay. Sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Umalis ka. Si Wenyu yung nagpadala sa akin dito. Ang bilis naman binigay na ni Wenyu sa'yo ang susi. Talaga namang wala na siyang pekt sa nakaraan. Kailangan mo bang gawin itong todo? Kasal na sila. Dapat ikaw ang umalis sa bahay ng lalaki. Kung magaling ka, huwag kang manggulo sa relasyon ng mag-asawa. Umalis ka na. Naghihiwalay na sila ni Bai Yao. Ako na ang girlfriend niya. Chishu. Pero ang sabi nila, ang hindi minamahal ang siya ang third party. Wen Vayu, hindi ka mohol. Si Yao Yao ay bumalik na. Ikaw na ang kapalit. Umalis ka na. Kung papahirapan AKO malalaman yan and I Wenyu. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Alam mo na, palagi niyang pinoprotektahan ako ng mas maigi sa ating dalawa. Talaga bang wala kang improvement sa lahat ng taon na ito? Siya naman ang unang hindi tumupad sa pangako sa akin. Ano ang nagawa kang mali? Chishu. Blam Keo. Binigay mo siya sa akin. Tama, ako dapat ang mag-ayos dito. Alam ko hindi ka masaya, pero huwag kang gumawa ng gulo. Hayaan kang mag-ayos dito isang araw. Ang dami sinakripisyo ni Yao Yao. Huwag kang malungkot, Yao Yao. Bibigyan natin siya ng 2 araw. Kung hindi siya makaya, tayo ang mag-ayos. ONG. Medyo nahilo ako kanina sa takot. Alam ni Wenyu kahapon na pagod ako sa seremonya. Kinarga kita buong gabi habang sinasabi mo na huwag akong magkasakit. Kung hindi, manghihinayang ka. Hindi marunong mag-alaga ng sarili, may lagnat, pero di umiinom ng gamot. Palaging naghihintay lumala bago magpa-ospital. Nag-alala ka ba sa akin? Sinong nag-alala sa'yo? Ayoko ka lang magdulot ng abala sa akin. Kung gusto mong isipin na nag-alala ako sa'yo, edi ikaw na. Noon akala ko, hindi ka lang marunong magpahayag. Awkward na pag-alaga ay nagpapatunay ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ko akalain na ang tunay na nagmamahal ay maaring maging ganap na tapat at magiliw. Mahal ni Lu si Yaya. Siyempre tunay na pagmamahal yon, kailangan talagang alagaan. Hindi lahat nagkakaroon ng ganong trato. Chingsu, anong ipampapalagay mo sa akin? Kapag kumindat lang ako kay Lu Wenyu, kailangan mo nang umalis na parang talunan. Halika na, umalis na tayo. Chengsu, ano ba ang nakuha mo sa lahat ng pagurong mo? Hindi ko matanggap. Wenyu, ngayong taon, gusto ko rin na isang photo album para sa anniversary natin. Kagaya, Lahat maliban sa kanya, di magpapakuha ng litrato kasama ang Huwag kang makipagsabayan kay Bai Yao. Hindi ka nararapat. Ikumpara mo sarili mo kay Bai Yao? Bumalik na si Bai Yao. Malapit na siyang pabayaan. Sa pagkakaibigan kay Lu, akala mong katumbas mo na si Bai Yao. Gusto ko talagang makita siyang nakakahiya. Wenyu, harahimikin na mo sila. Huwag mong masyadong palalain, konting mura lang sapat na. Gayon ka ulang napagtanto. Hindi mo talaga ako minahal. Lu Wenyu. Yang laging himahabal sa'yo. Ang laging nagsasakripisyo para sa iyo na si Chengsu ay wala na. Hindi na ako magiging kamagan glop sa ipsilon. Ang kaligahang dinaasahan kayo, madali lang natapos dahil sa taong giyon. Kung gaano ako kasaya noon, ganyan din kalungkot ngayon. Chengsu,
Ito ang halaga ng pag-ibig sa isang taksil. Cumusta, mes package dito. Pwede ba pakitangga? Salamat. Walang anuman. Ibabalik ko na ito sa iyo. Sira ang dami, gumawa ka na lang uli. Ang kapal na mukha mo na abot sa harapan ko. Hindi mo naman pinahalagahan ang mga ginawa ko. Kaya wala na rin akong dahilan para magpabait sa'yo. Ang wedding gown na ginawa ko ng sarili kong kamay ay sinira sa kasal ni Emarlu at Miss Bay. Ang halaga MG paggava ay nasa resibo, kabuwang 30,000. Ibenta ko ang wedding gown sa inyo. Sino ang magbabayad nito? Isang wedding gown lang na hindi ganun kamahal, burahin mo para hindi mahirapan si Bayaw. Hindi mo ba alam kung anong material ang ginamit ko? Para sa ating kasal talaga ginawa ang gown, ibinuhos ko ang lahat. Isang wedding gown lang. Kapag ikakasal ka, walang magbibigay pansin maliban sa iyo. Hindi alam bakit gumastos ng ganun kalaki sa material. Pero ako nagbigay pansin eh. Kasal sa taong mahal mo, ang suot mo importante. Dapat natin itong seryosohin. Parang MGA Narandaman, ang mga bagay na napili ng hindi naisip ay itatapon. Bastit magastahin mo. Hindi inaasahan, ang lahat ng ito ay nawi sa isang mapaminsalang sugal na nagtapos sa pagkatalo ng lobo at ng soro. Kung tingin mo hindi niya kayang bayaran ang perang ito, kaya mo naman siyang bayaran, mag-asawa na silang gayon. Hindi ka naman magiging kuripot sa pera, di ba? Kailan pa kami naging mag-asawa? I delete mo o hindi. Di ba sabi si Cheng Tzu ang pinakarespetado kay Luj? Sabi ni Luje kung di siya ibibigay, wag nang kuhanin. Bate, parang iba na. Natalo, bayad, bigay sigarilyo sa akin. Sandali lang, hindi pa tapos si Luji sa tawag. Akala ko habang tumatagal, makikita ang totoong ugali. Kahit gaano katigas ang bato, mapapalambot ko rin. Ganda ng imahinasyon, pero masakit ang realidad. Lagi mo akong nilalagay sa pinakamababang aliwan. 30 mil, walang bawas. I transfer mo agad ang pera, tapos na tayo. Para di mo isipin na ito excuse ko para mapalapit sa'yo. Kaiba ako sa iba. May hangganan ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Hindi kailanman. Hello, gusto ko na isa. Sabika au ange gandanamant, assis à tes pas là. Sabika au ange gandanamant. Arsi à tes pas là, oops, dating gate. Baki. Pinalayas ako ni Kuya Lu. Narinig ko na ang dati mong asawa ay naghahanap ng karelasyon sa social media. Paano ako? Alisin mo ang maruming kamay mo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang bastos, ha? Uy, Lu, hindi ba si Shenzi yan? Yan ang asawa. Paano sila nagkasama? Ito. Tu y as lu.
Nagkasundo na kayo ng asawa mo? Nagbibiro lang ako sa asawa mo. Wala akong pakialam, pero ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Mas hindi mo siya pinapansin. Mas lalo siyang lalapit at magmamagandang loob. Hindi siya karapat-dapat sa kabutihan mo. Gusto and I chang suna pamuka. Walang pag-asa. Si Brother Lou, magaling magbigay ng payo. Pinapayuhan kita na gumawa na mabuti. Gusto mong gawing biro ang nakaraan natin? Ikaw lang ang nakakatawa. Ulitin ko sa'yo, ang pang-aapi ay krimen. Pero kung nangyari sa loob ng kasal, hindi na yan issue. Sasabihin kong wala kang kwentang tao, ngunit nakakaawa ang mga langaw kung ikukumpara sa'yo. Ikaw. Hindi kita papansinin, maghintay ka na lang na bumalik sakin humihingi ng tawad. Gusto kong makita kung gaano katatag ka. Ilang araw mo kayang tiisin. Titingnan mo pa rin. Para bang mag-alay na 3 kandila? Huwag kang umalis. Kung di ka gusto ni Kuya Lou, kahit kanino ka na lang magpakasal. Hindi ko inaalintana na ikaw ay isang pangalawang kamay na ayaw ng iba. Pumasok ka at magbigay ng batang lalaki. Malapit ang Civil Affairs Bureau dito. Bitawan mo, bitawan mo. Security, security. Alam mo ba kung sino siya? Huwag mong guluhin ang tindahan. Paidawan mo. Shunji, saan mo dadalhin ang aking finance? Luancle. Bacon nandito asay Lu Xiaochuan? Nawawa mo pa ay kayo. Hindi ka pa nawawala sa iyong katinuan. Tito Lu, di kao alam sa inyo ni Miss Cheng. Kapag ibang tao, pwedeng pilitin. Ganito ba ang turo ng pamilya Shen sa iyo? IBA siya kay Lu Wenyu. Ako ay nadala ng emosyon. Kung may isip, umalis ka dito ngayon. Huwag kaming istorbohin habang kumakain. Oh. Chung Su. Nawawa mo pa ba kayo? Tito. Nagasawa ka na ba? Hindi pa. Ayos ay pa ay kayo. Sinabi ko na sa'yo date. Pumapayag na ako, hindi na kailangang makipag-date, hindi na kailangang mag-adjust. Kunin na natin ang lisensya. Ang bilis naman. Hindi mo ba kailangan pag-isipan? Tutal magpapakasal din naman tayo. Si Tito ay magandang pagpipilian. O baka naman. Hindi ka ba nasisiyahan, Tito? Hindi. Talagang masaya ako sa iyo. Medio padalos dalos lang AKO kanina. Hey naku, isipin mo shugol, wala na si Luo Xiao Chuan ay sa kunin mo na lang isang trabaho na libre pagkain at tirahan. Ayaw mo bang magpakasal kay Shenzi? I-unblock mo ako at humingi ng tawad, tutulong ako sa'yo. Talagang hindi mawala-wala. Hindi kailangan, alagaan mo ang asawa mo, huwag masyadong pansinin ako at ang asawa ko. Bake it? Wala, naglaro lang na guacamole. Batang isip. Bakit nagmamadali kang magpakasal? Si Lu Wenyu ay nagiging magulo. Kayang-kaya mo ito. Baka natatakot umuwi na mag-isa. Kapag sa bahay, nag-isa lang siya. Noong unang taon, bago magkaproblema ang pamilya, siya, si Tito at si Lu Wenyu ay naging magkaibigan. Si Tito nung bata ay laging parang idol chill. Magaling mag-aral at matino. Mas matanda siya sa amin kaya napakamahinahon niya. Pagkatapos ay nag-aral siya sa ibang bansa. Kaka-negatibo 18 ko lang, may kumpanya na ako. Pagbalik sa bansa, determinadong tagumpay sa negosyo. Nawawalan na koneksyon sa mga kaedad. Patuloy na nagbibigay sa kawanggawa, hindi kayang abutin ng karamihan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa lahat. Ganito lang ako magpakasal.
Mamayang gabi kumain sa bahay. Dadalhin kita para makilala sila mama at papa. Nakikilala kayo, sila Dapat makilala ang bayanan, huwag mag-alala. Napakababait na matatanda ng mga magulang ko. Masisiyahan lamang sila sa kasal na ito. Hindi kailanman pumayag si Luwenyu na ipakilala ako sa pamilya niya. Ang pinakamabilis na gawin ay maghanap ng bagong tirahan para sa asawa. Kakakuha lang namin ng sertipiko ng kasal at hindi kayo kaya. Dito ka titira sa akin mula ngayon. Huwag mag-atubiling gumamit dito. Ginugugol ko ang halos oras sa pag-aaral. May bakanteng kwarto roon. Pwede mo itong gawing home theater o art studio. Iyan ang kwarto. Tara tingnan natin. Kailangan ko bang makihati sa kamanatiyuhin ko? Sa iyo ang kwartong ito. Nakatira ako sa tabi. Hindi tayo nakatira magkasama. Kung gusto mong tumira kasama, bilang asawa, syempre tutuparin ko iyon. Hindi, okay lang sa akin na dito ako tumira. Siyang shwa. Batas ang kasal natin. Seryoso ako sa kasal na ito. Kahit medyo nagmadali. Pero hindi ko kailangan ng peking kasal. Para magmukhang presentable ako. Ako rin. Mag-adjust tayo sa isa't isa mula ngayon, mabuhay tayo na maayos. Gusto ko ang pag-ayos. Di ko akalay na pareho pala kami ng aesthetic ng pinsan ko. Pareho pala tayo ng gustong estilo. Kung gusto mo, mabuti. Ikaw muna ang magayos. Dadalahin sa lumang bahay makilala ang mga magulang. Alam nila kasal na tayo. Lahat ay masaya. Maghahanda ako na mabuti, siguradong hindi kita mapapahiya. Sige, magligpit ka muna. Kaysa malulong sa isang hindi naman magandang relasyon. Mas mabuting makasama ang isang taong talagang mabuti. Mas mabuti na ang magalang na relasyon kaysa sa mapagsamantala. Dalhin mo ako sa lumang bahay para makilala ang mga magulang mo. Sabi ng mama ko, walang nagpakita sa kasal mo ang mga magulang mo. Gusto ko sanang makilala sila at magpakuha ng litreto para hindi na mag-alala ang mama ko. Yaw, sa kasalanang ito, galit ang mga magulang ko. Baka mas mabuting kalimutan na lang ito. Sa tingin ko, mas nag-alala ka na magalit si Fufu. Nag-alala ako para sa kanya. Akala niya sino siya. Paano siya naglakas loob na i-block? Hindi man lang siya nag-isip. Sino pa nga ba ang kailangan siya maliban sa akin? Patawad, Wenyu, hindi ko dapat ipahiya ka. Hindi lang ako nag-away kay Tsufu, nagalit din sina tito at tita. Pero isa lang ang mama ko. Ayoko siyang umalis na may dala na panghihinayang. Uy, yaw, huwag ka nang umiyak. Sige, dadalhin kita sa lumang bahay. Papakiusap ko sa magulang na tulungan ka. Talaga ba, Wenyu? Wenyu ang beta mo naman. Paano naman nagka-misunderstanding si Fufu at nagalit ka? Kayo hindi kayo kakayanin yan. Kung hindi lang ako umalis noon. Siguro na yon masaya tayo. Pasensya na, hindi dapat ako magsasabi ng ganito. Yaw. Uncle, pwede ba talaga ito? Ang ganda. Tara. Halika, maupo ka na. Halika. Ikaw si Shushu, di ba? Itong loko na ito, masyadong padalos-dalos. Hindi man pinag-iisipan, basta nakuha ng certificate. Tsutsu, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako pabigla-bigla. Itong engagement, kasal, dowry, lahat yan. Kaya kung ayusin ni tita lahat yan, wala kang magiging problema. Tita, hindi mo na kailangan magabala. Ikaw, batang ito, talaga. Di na mo siya kinain ng hapunan, tinatago mo pa. Ma, kakatapos ko lang siyang kinuha, kaya dinala ko na siya. Pwede ba tong sit kayo? Ay, mas gusto ba ni tito at tita si Fufu? Huwag kang magalala, yaw. Chang Shushu, anong ginagawa mo rito?
Chung Shu Shu. Bakit ka nandito? Gino Wong Lu. Dinala mo na ba ang bagong asawa para ikilala Kale. Hindi yan ang punto. Paano ka nandito? Baka magreklamo ka pa sa pintuan para ipilit ang kasal, huwag kang sobra-sobra. Ako ang nagdala pabalik. May reklamo ka ba? Maliit na tiyo. Paano nangyari? Xiao Yu, kilala mo ba si maliit na tiya mo? Maliit. Sabi ko sa'yo, huwag mong dalhin siya ngayon. Magandang araw pa makita ang lolo't lola mo, ito mo, at asawa niya. Asawa ng tito mo. Nagpakasal na kayo? Kaninang hapon lang kinuha ang marriage certificate. Gusto mo bang makita? Paano nangyari ito? Mir. Ikaw pala ang nagpakasal kay tito mo. Gusto mong gumanti? Tama na. Nandito ang mga nakatatanda. Huwag mo siyang hayaang magsalita na magdudulot na maling akala. Bali wala na yung pagiging walang kwenta. Gusto mo bang maging pasaway na anak na nagpapaabala sa nakatatanda? Dapat bang sabihin ang mga salita? Labas ka sa kanan. Tahimik sa hadin. Mir. Miss Bai, tama ba? Hindi tama na iwan ang mga nakatatanda dito sa unang pagkikita. Ama ba? Dito na lang ako para samahan ang mga nakatatanda. Hey Xiu Chuan. Anong meron sa kanila Xiao Yu at Tsutsu? Matagal na silang magkakles. Si Wenyu, siguro na shock siya nang bigla na lang naging mas matanda ang kakles. Palaging nagmamalaki ang batang iyan. Tita, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Wenyu. Bakit kailangan bang ipaliwanag mo ang tungkol sa anak ko? Ilang araw lang nawala, tapos ganito naman. Ganito ang paglapit sa nakatatanda. DBA siya nahihiya? Wala ka namang kinalaman diyan. Chingshu. Girlfriend ko siya. Paano siya mapupunta kay uncle? Nakalimutan mo na ba? Break not heyo. Ikaw nga naghanap ng kapalit para sa akin. Nakalimutan mo na? Ang bilis mo maghanap ng kapalit. Hindi naman kasing bilis ng sayo. Bago pa tayo maghiwalay. May nahanap ka na ba? Hindi ko mapaniwalaan na gagawin mo to. Nag-act ka lang ba kay uncle? Tinutulak ba siya na magpakasal na? Pwede mo sabihin sa akin, tutulungan ko kayong magpangga. Anong acting? Gusto magpakita si Luo, si Uchuan na Maria. Talaga? Nakakuha ka ng lisensya. Siyempre. Sayang ang asawa, hindi si Shenzi. Dapat medyo disappointed ka, dahil gusto mo talagang makita siya na magpakasal sa akin para sa wakas ay makaganti sa akin ng harap-harapan. Noon kaya mong hayaan lang, si Shenzi ang kumuha sa akin pero tinulungan mo pa siya. Naniniwala na ako sa kasabihan, ang bagay-bagay ay nagtitipon, at ang mga tao ay nagkakasama, lahat ay basura na. Wala nang kailangang paghiwa-hiwalayin. Mula ngayon ako na ang tita mo. Maging aware sa nararapat, hindi dapat pag-usapan ang nakaraan para hindi mag-alala ang matatanda. Simpleng bagay lang ito. Sa talino mo, kaya mong gawin, di ba? Ikaw. Ikaw. Dapat na pumasok. Gusto makipag-usap ni Mama sa'yo tungkol sa detalye ng kasal. Ay Ikaw, kailangan pumasok. Tinatanong ka ni Kuya at tungkol sa asawa mo. Tara na. Chengsu. Wala ka na talagang pakialam sa 3 taon nating relasyon. Naglakas loob ka makipaghiwalay sa akin. Walang problema. Naghihintay ako sa'yo lumabas. Mula noong plano kong pakasalan ka. Nakalabas na ako dati kasi parang natakpan na mantika utak ko. Inayos damdamin kaya mas malinaw ko nang nakikita lahat. Ingat kanale. Huwag isama ang damdamin sa pagtanggal. Hindi ako takot na makita mo lahat. Hindi ka ba sasama sa laro namin? Ang dami ko pang assignment. Pero mukhang pagod ka na sobra. Kahit di ka mag-assignment, magaling ka pa rin. Pwede kang magbigay ng reward sa sarili mo. Magpahinga ka. Magpahinga ka?
Chengshu, maglalaro kami ng habulan. Kulang kami ng isa, halika na. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan, walang saysay ang aking sakripisyo. Hindi ko nahahayaang agawin mo siya uli. Ang mga nanatili sa pagkakataon ay kaya tara na. Salamat, tita. Medyo alam na namin ang tungkol sa pagkabangkarote ng pamilyang Cheng ilang taon na ang nakalilipas. Shushu nagdusa ka. Sisiguraduhin kong magiging maganda at bongga ang kasal mo. Pamilya mo lang. Gusto mo ba silang dumalo sa kasal mo? Nagsimula na sila ng bagong pamilya. Ayaw na nila sa akin. Huwag mo silang guluhin pa. Sige, makikinig kami sa iyo. Magpapakasal ka sa pamilya namin. Hinding-hindi na namin hahayaang dumanas ka pa ng kawalan ng katarungan. Gusto mo bang sumali sa aming hindi madali? Mabait si Wenyu. Handang tumulong lokohin ang iyong ina. Ngunit hindi ibig sabihin magkakaroon ka ng seremony. At kaya sila talaga ay naging miyembro ng pamilyang Lu. Kian. Pinasasalamatan si Wenyu sa dating koneksyon niya. Handa siyang tumulong. Connection. Anong koneksyon? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw yung iniwan ang babae sa kolehiyo para pumunta sa ibang bansa? Ano? Hindi ba nakapagtagumpay sa ibang bansa? HMMP. Sayang ang anak ko. Nasaktan noon pa sa'yo. Ma, bakit mo sinasabi ang mga ganyan? Noon kasi may dahilan sa yaw-yaw. Kung hindi ka niya nasaktan dati, ngayon ba walang girlfriend ka pa rin? Gusto mo ba hayaan ang babae na pabigatin ka buong buhay mo? So hindi pala siya nagsabi sa pamilya niya na may girlfriend siya nitong ilang taon. Nene, gabi na. Dapat na tayong umuwi. Para makapagpahinga tayo ng maaga. Sa susunod na bisita, lulutuan kita ng masarap ng pagkain ng mama mo. Hindi mo na kailangang bumalik dito sa susunod. Wenyu, ayusin mo agad ang mga bagay-bagay mo. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa babaeng yan. Sige, hayaan mo si Chiu Chuan gumawa ng menu. Aralin ko paano lutuin ang paborito mong pagkain. Pagkaalis ko sa putikan na iyon, naramdaman ko rin pala ang halaga ng pinapahalagahan na iba. Ito ang bagong buhay na gusto ko. Sigma, babalik ako na madalas. Sige. Chengsu. Mag-usap pa tayo. Luwin niyo. Kailangan ko lang ipaalala sa iyo. Hindi magalang tawagin pangalan ang nakatatanda. Tito. Siya girlfriend ko, 3 taon kami magkarelasyon. Sinusundan niya ako mahigit 10. Paano siya mapapangasawa? Kahit 10 taon pa yan, sa mga darating na dekada, sasamahan ko siya. Luwenyu, hindi yata maliwanag sa iyo ang ibig sabihin na tapos na. Hindi ko naniniwala paano makakayanang hiwalayan ako. Baitalk ka na. Noon sa paaralan, nagdadala ka ng almusal. Taon na ang lumipas, hindi ka pa umaalis. Kapag ako ay may sakit, kahit ilang araw na walang tulog, kasama mo ako para magluto ng maagang hapunan para sa akin. Iniwan mo pa ang alok ng kumpanya para sa malapit sa bahay. Kanan MOAKO kama. Paano mo ako maihiwalay? Alam mo naman lahat, pero ginawa mo pa rin yon sa akin. Kung alam mo talaga lahat, ano ginawa mo sa kanya noon? Hindi mo hingin yon sa kanya ngayon. Sasamahan ko na siya mula ngayon. Siya ang girlfriend ko. 3 taon na kaming magkasama. Gaano ka ba katagal sa kanya? Siya ang babae ko. Hindi mababago ang katotohanan niyan. Tumigil ka na. Simula nang nagdesisyon akong habulin siya. Hindi ko na iniintindi ang nakaan niya. Kahit ako lang ang pansamantala niyang kanlungan ngayon. Handa naman akong tanggapin niyo. Totoo ba lahat ng sinabi ni Lu Zixuan o sinasabi lang niya para sa akin? Tama na, Changsu. Huwag pakinggan, umuwi tayo. Hindi ba maganda dati tayo? Masama SI, Luwenyu. Ayoko na mabuhay gaya ng dati. Shushu. May saysay ba ang patuloy na ganito? Hindi na kita mahal.
Ang nakaraan ay hayaan mo nang tapusin. Huwag mo nagambalain sa hinaharap. Tapos na talaga tayo. Umalis ka na. Lu Wenyu. Sa hinaharap, hindi mo trabaho makialam sa buhay niya. Kung ikaw ay totoong lalaki, pag-isipan mo ang mga pagkakamali mo at respetuhin ang desisyon ni Cheng Xiu. Talagang nakakahiya ang ginawa mo. Lu Wenyu, sana kaya mo nang makapagpaalam ng maayos sa nakaraan. When you umalis na aside Ching Xiao. Nandito ako sa tabi mo, balikan natin dati nating samahan. Peke ang kasal natin, di ba? Si Chang Xiao ang girlfriend ko. Paano siya? Bakit hindi na siya bumabalik? Na parang daddy. Lumeo ka. When you ikaw. Sorry, Yao Yao. Magtaxi ka na lang pawi. Gusto kong mapag-isa. When you. Cheng Su. Huwag mong nakawin ang lahat sa akin. Si when you ay akin. Totiyen. Umalis na talaga si Cheng Su. Lu Wenyu, libangan mo ba si Cheng Su pagkatapos umalis ni Bai Yao sa bansa? Bakit parang sobrang sakit sa loob mo nung malaman mong umalis siya? Dugo. Bakit may dugo dito? Bakit asay Yao Yao? Bakit may susi ka ng apartment? Sinabi ba ni Cheng Su sa'yo ang anumang bagay? Pupuntahan ko siya para magpaliwanag. Wala akong ginawa. When you manawala ka as sa akin. Yun pala, noong panahon na iyon, ang sugat ay possible BA na asay Bai Yao. Nagsisinungaling ka sa akin. Bakit asay Chang Su hindi nag-explain? Ganun ba, hindi ba ako karapat-dapat pagkatiwalaan? Salamat sa pagdala sa akin para makita ang pamilya mo. Talagang mababait sila lahat. Inakapangunahing gawin ng asawa. Walang anuman, huwag Tiny Yong. tawag mo pa rin siyang tito. Matt Handa. Sisi. Walang problema. Hihintayin kita, nandito para sa'yo, kahit gaano katagal, wala kang isipin. Daddy ganito AKO. Naghihintay kay Lu Wenyu. Nagpursigi para maging magaling. Pareho kami ng high school, pareho ng university. Palaging nasa likuran niya, naghihintay. Naghintay maghiwalay ng first love. Naghintay hanggang sa siya ay bumalik sa akin. Tapos parang tinatawag pupi. Kawayan mo AKO. Cheng Su. Gusto mo BAKO? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Oo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Oo. Sabi ng best friend ko, love na love, si Lu Wenyu nasaktan sa love at hinahanap lang ang kapalit. Hindi alam bak. Papayag ako sa kanya. Masaya akong kasama siya. Baka makita niya ang kabutihan ko balang araw. Sinseridad ay nagpapalaya sa mga hadlang. Ikaw ay walang paninindi. Masasaktan ka sa hinaharap. Pag-usapan natin kapag nangyari. Talagang wala akong magawa sa'yo. Hinihintay ko ng 3 taon. Tapos bumalik si Bai Yao, basag ang mga pangarap. Bakit parang may naisip ka? Wala lang, unang beses may naghintay sa akin, di sanay. Xiuchuan. Mabilis din ang desisyon mo na pakasalan ako. Di mo pa ako ganap na kilala. Bakit ang bait mo sa akin? Sino bang nakakaalam? Baka. May magandang pakiramdam lang ako sa'yo. Si Yuchuan, magdiyaga ka, maniwala kang makikilala kanya't may intindihan ang damdamin mo. Si Xuan, hindi ka pa pumapasok sa trabaho. Anong pabango yan, ang bango?
Ito ang amoy and I, Lu Xiaochuan. Ngayon meron ka na rin. Punta ka sa trabaho. Hatid kita. May meeting na yon, mamaya late AKOU. Huwag akong hintayin kume. Sige. Una na ako. Ew. Magandang umaga. Vauxuksu, ito ba yung sinasabi mong boyfriend Montag? Sobrang pogi, kaya pala hindi mo siya dinadala para ipakilala. Dapat talaga itago to. Hindi naman sinasadya na itago. Alam na mga katrabaho ko na may boyfriend ako. Pero hindi pa nila nakikita. Dati tuwing gusto kong magpa-pick up kay Luwenyu, palaging na-reject. Samahan mo naman ako sa mga kaibigan ko sa weekend. Ako ang boyfriend mo, hindi yaya. Hindi kailangan na sundin lahat ng gusto mo. May oras ka ba, Lu? May ilang kabataan na matagal na kitang hinahangaan. Gusto ka nilang makilala. Sige, padala mo ang address, pero isa lang ito. Ganito ba kahalaga ang mga kaibigan mo? Parang mas mahalaga sila kaysa sa girlfriend mo. Pwede ka lumabas kasama ang mga kaibigan mo pero hindi mo ko pwedeng isama sa kanila. Luwenyu, ano ako sa paningin mo? Ikaw ang girlfriend ko, ano pa ba? Lahat ng double standard at di pagpapahalaga. Dahil lang wala siyang pe. Madalas natin siyang makikita sa hinaharap. Galit na ba kayo magpakita ng pagmamahalan? Unang beses ko ito sa buhay, medyo hindi pa sanay. Matagal mo na akong gusto. Paano ka laleo agad? Paano mo naman siya kayang iwan? Hindi pwede, hindi ako naniniwala. Grebe, si Sholu at si Cheng Tzu magkasama talaga? May nakakaalam ba kung ano nangyari? Zira ulo ka ba? Si Lu ay nandito pa sa group. Magandang araw. Ang tinawag mong numero ay naka-off. Cheng Tzu. Hindi ko mapaniwalaan na magiging sobrang walang puso ka sa akin. Simula ng ikasal kami, si Lu Xiaochuan ay parang puwang sa lahat ng dati kong hinanakit. Binigyan ako ng sapat na kaligtasan. Sobrang maalaga siya sa akin. Dinala niya ako sa pamilya at mga kaibigan. Ipinahayag niya sa lahat ang pagkakaroon ko. Iginagalang niya ang bawat desisyon ko sa kasal at buhay. Tingnan mo ito. Anong class ng baukwet ang gusto mo? Gusto ko. Chamomile Nalang. Ang ibig sabihin ng bulaklak ay matatag kahit sa hirap. Tweet. Bagay na. Saglit. May tawag, AKO. Hello. Cheng Tzu. Galit ka pa ba? Huwag mong. Pero may nagpasirang mood ko. Ang feedback mula sa kliyente sa pagbabago ay sobrang abstract. Walang problema, Susi ang pinakamagaling na designer. Siguradong makakagawa siya ng obrang ikakagulat ng kliyente. Haha, niloloko mo AKO. Hindi naman. Seryoso, iba ang aura mo ngayon. Bumalik ang energy at sigla mo, napakaganda. Talaga ba? Nang hindi na ako nakakulong sa pangit na relasyon, mas marami na akong oras para mag-focus sa trabaho at sa sarili ko. At nung nakuha ko na ang suporta ng pamilya, nakita ko ang dami palang mga interesante at masayang hamon sa buhay na nandiyan para i-explore ko. Susi, sabi receptionist may lalaki sa baba na naghahanap sa'yo. Naghahanap sa akin. Si Lu Xiaochuan ba? Bakit nandito siya sa ganitong oras? Salamat. Take it, ikaw? Take it, ikaw? Cheng Tzu. Ang tagal na. Siguro naman, hindi ka nagali. Tama na, huwag ka nang maglo. Tayoy Magasundo. Nilinis ang apartment, pinalitan ang lock, naghanda ng regalo para sa'yo. Tungkol kay Bayaw, maipapaliwanag ko. Bitawan mo. Una, tapos na tayo. Pangalawa, ikinasal na ako sa maliit na tiyuhin mo, si Lu Xiaochuan. Alamin mo kung ano ang iyong posisyon at limitasyon. Ikaw nga ang may dalawang kinakasama. Gusto mo rin ba akong magloko?
Kung ganoon, magpa-divorce Sira ka nabi. sa Susiu. Pinag-isipan ko ng mabuti. Wala kang damdamin para sa kanya. Sa tagal ng taon. Ikaw lang ang minahal. Sumama ka sa kanya para inisin ako. Hindi ka seryoso, di ba? Seryoso, kaya walang mas mabuti at mas bagay sa akin kaysa kay Lucio Chuan, kasama ko siya. Masaya, AKO. Hindi. Imposible. Changsu sabihin mo sa akin. Mahal mo ba siya? AKO. Alam mo, hindi mo lang talaga masabi. Hindi mo naman talaga siya mahal. Mahal mo pa rin ba? Medyo maingay lang. Lu Wenyu. Kahit wala ng pagmamahal sa pagitan natin, buburahin mo ba kahit ang huling piraso na pasasalamat na mayroon ako para sa iyo? Pasasalamat. Pagkatapos naghiwalay ang mga magulang ko, kasama ko si Papa. Pero palagi niya akong iniiwan mag-isa sa villa at alagaan na yaya. Isang araw, nagutom ako pero wala ang yaya. Kaya nagpasya akong magluto. Pero aksidenteng nasunog. Patay, paano ito patayin? Salamat kuya, anong pangalan mo? Hindi pwedeng malaman ni Mama na palihim akong lumabas. Tama, ako si Lu Wenyu. No, malit ka pa, hindi ka ganito. Mabait at matulungin ka noon. Ikaw ang nagligtas sa akin noon, pero ngayon ikaw ang nagpahamak sa akin. Dahil ba dito? Kaya mo ako gusto. Lu Wenyu. Tito. Umalis ako ng maaga para dalhan ka ng merienda. Hindi ko akalain na ang pamangkin ko ay mahilig magbigay ng sorpresa. Mukhang meron pang ibang sorpresa. Lu Wenyu, imbes na magsabi ng mga biro sa akin dito. Ayusin mo ang personal na damdamin. Huwajing ang iyong unang pag-ibig. Anong ginagawa mo dito? Paggising ng tao kaninang umaga, hindi ka niya nakita. Alam kong papunta ka kay Susu. Mukhang magkasama ang dalawa. Siguradong dumating ka dito para magpaliwanag. Yaw, ano ang sinasabi mo? Kagabi, nasa apartment lang ako natulog. Hindi kami magkasama. Natulog siya sa kanyang bahay kahapon. Tanyo mo. Ayaw aminin ng lalaking taksil. Grebe, ang sama niya. Tapos na kayo? Kung umuwi sa inyong bahay. Huwag abalahin ang trabaho namin. Shushu. Huwag kang maniwala sa seryoso akong gusto kong magkasundo tayo. Wala nang nangyari sa amin. Wala na akong pakialam. Siya lang ang nagmamalasakit dito. Masakit ang tiyan ko, iwi mo ako. Huwag nang galitin si Fufu. Tumahimik ka. Parang ang tanga ko na itong mga nakakatawang tao ang nasayang ang maraming taon ko. Lu Wenyu. Hayaan mo ako magsalita, huwag mag-alala. Ito na ang huli. Noong taon na iyon, ako'y tanga. Dahil tinulungan mo ako na maapula ang sunog sa kusina at iniligtas mo ako, nagustuhan kita. Pero ang utang na loob ay nagbayad na sa pagpapahalaga ko sa iyo. Lu Wenyu, tapos na tayo. Pagsagip sa sunog, akala niya noon si Lu Wenyu ang nagligtas sa kanya. Kaya matapos. Nang dinala ka ni Uncle Cheng sa bahay ko bilang bisit at nalaman ang pangalan ko, kaya ang bait mo sa akin. Dahil din iyon sa paglilik. Kaya nga patuloy kitang sinundan na mahigit 10 taon. Ngayon ay kayaway maghang kawawa. Hindi pala niya ako nakilala kung sasabihin ang katotohanan. Masakit ito para sa kanya sa nakaraang 10 taon. Dapat kayo ba siyang sabihin? Paano nangyari ito? Kung malaman ni Cheng Tzu ang katotohanan na hindi ako ang nagligtas sa kanya noon, lalo siyang hindi babalik sa akin. Pero ang nagligtas sa kanya noon ay... Grabe, shocking. Biktima yung babae. Kawawa. Ang daming gulo sa mundo ng disag. Sino ang nakakaalam kung ano ang katotohanan? Sinira mo na ang inaasahan ko sa'yo, gayon pati trabaho ko sinisira mo pa ba? Changsu, lipat tayo lugar para mag-use. Paumanhin, hindi naisip ang pagkakataon. May pag-asa pa itong maisalba, sumama ka muna sa akin. Walang problema. Basta nandito ka, SA, Lu Wenyu, mas mabuti pang maliwanagan ka na. Kung hihinto ka ngayon, may pag-asa pa. Huwag mong hintayin lumabas ang katotohanan. Mapapahiya ka sa huli. Tama na. Ikaw pala. Matagal mo nang inaangkin ang hindi sayo. Hindi pa rin ba sapa? Kasakiman ay hindi maganda ang kahihinatnan. Kale. Lu Wenyu, kung sasaktan mo pa siya, huwag sisihin kung hindi alalahanin pagkakamag-anak. Utang na isa-isa kong ayusin sayo.
Sa aming pamilya, Lu, wala kaming lugar para sa sinungaling tulad mo. Ayos na, AKO. Kung may kailangan gawin, sige, unahin yan. May isang tao iniisip ginagambala ko, trabaho. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Salamat sa'yo. Siya na, SI Luwenyo. Matagal na siyang dapat ay naaksyonan. Na kahit sa isang maling akala siya nakaas, inagaw ka niya ng matagal, kundi noon pa. Tama na. Anong totoo ang sinabi mo? May iba pa bang bagay na hindi ko alam? Huwag sabihin sa kanya kapag nalaman niya ang paghihirap ng nakaraang taon dahil sa maling tao. Tiyak na malulungkot siya. Gusto ko lang malaman nag-lehon na sila ang unang nagloko. Ganan, BA. Okay lang, ang totoong malinis ay mananatiling malinis. Sa relasyon na ito, wala akong pinagsisisihan. Umiwi ka na muna. May trabaho akong dapat asikasuhin, hindi puro tawanan lang makita na tao. Sige. Kung may mangyari, sabihin mo sa akin. Hindi ka na nag-iisa, huwag magpakadalasa. Tandem mo yan. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa akala mo. Bakit mo sinasabi ang mga panlinlang na salita? Anong sinasabi mo? Hindi kayo maintindihan. Akala ni Cheng Tzu magkasama tayo sa bahay. Akala niya na tayo ay magkasama. Wenyu, hindi mo ba talaga balak na panagutan ako? Ano? Alam ng iba na nagkasal na tayo, kasal na tayo. Kung hindi mo na ako gusto, paano na lang ako haharap sa iba? Peke ang kasal, ikaw ang nagsabi na tulungan kita lokohin ang nanay mo. Wala akong pakialam. Alam ko na may nararamdaman ka pa rin sa akin. Ang lungkot mo nung umalis ako. Alam kayo mahal pa rin kita. I mean Keo, mahal na mahal kita noon. Ngayon na bumalik ka. Totoo ngang nag-alinlangan ako. Pero hanggang umalis si Cheng, masakit para sa akin. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo AKO, dapat AKO lang mahal mo. Magpakasal na tayo. Nung nasa kolehiyo ka, sinabi mo ikakasal ka sa akin. Ngayon enito na AKO. Kailangan ko ng oras para mag-isip ng maayos. Hindi kita masasagot ngayon. Kung tingin mo kasal ay may epekto sa'yo, ayusin ko ito, ipapaliwanag ko. Wenyu. Sige. Ang mang-agaw ng gamit ko. Pili. Pwede mo ba akong tulungan? Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Cheng Shu. Boss. Tuwang-tuwa ang kliyente sa iyong disenyo. Mula ngayon, ang proyektong ito ay ikaw na ang bahala. Salamat, boss. Tiyak na magsisikap ako. Magtrabaho ng husto. Wow, isang sumisikat na designer ang nangakit sa isang lalaking may asawa at agad na napaiyak ang asawa. Chutsu, kamukha mo talaga ang larawang ito. Ano? Mabuti. Huwag ka munang mag-online. Alam kayo na. Huwag mag-alala, ako ang bahala dito. Hindi ako ibong nakakulong sa hawla. Hayaan mo akong makaramdam ng kaunting kaugnayan. Ano mo gustong makilahok? Hayaan mo munang maintindihan ko ang sitwasyon, tapos mag-isip akong mabuti. Pakitsetsk mo nga si Bai. Kasama si Lu Wenyu at ang mga kaibigang lobo, wala kang palalampasin. Oo. Kung may mangtangka sa mga tao ko, maghanda sa kamatayan. May nakuha kaming balita sa submission. Bagong designer ng Misyang Fashion si Cheng, nangakit ng may asawa na lalaki. Dahil mayaman at inosente ang lalaki, kanang akit siya at tumasok sa relasyon kahit matagal na. Nahuli siya ng orihinal na asawa sa akto. Hindi tinatanggal ng kumpanya ang ganito. Ako ay kaibigan ng lalaki, mapapatunayan kung masamang tao yung babae. Hindi siya mawala sa eksena. Alam na alam niyang mahal ng lalaki ang asawa, pero pinipilit pa rin na maging kabit. Nakakapagkamali. Grabe naman magsalita ang mga ito. Kitang-kita namin na yung lalaki ang lumapis sa'yo. Ayaw mo sa kanya, hindi mo na siya gustong bumalik. Itong mga tao. Mukhang mga kaibigan ni Lu Wenyu. Si Lu Wenyu ba ang nagpahayag na impormasyon? Molly. Hindi ganon katalino utak niya. Bayaw. Tsutsu, kailangan mo ba kaming tulungan na maglabas ng statement online? Masyado kayong mahirapan yan. Bakina mo? Tinulungan mo ako sa trabaho at ibinabahagi mo ang snacks ng boyfriend mo. Kung hindi kita tutulungan dito, masyado namang walang utang na loob yon, di ba? Tama. Noong linggo, tinulungan ako ni Atsu kaya naaprubahan ang design ko.
Nangailangan ako ng pagpunta sa ospital para makita ang nanay ko, pero wala akong makuhang sasakyan. Si Ate Tsu at bayaw ko ang nagpatulong sa akin. Ngayon panahon na pa ako naman ang tumulong. Pawat isa. Tsutsu, nakita na ng nanay mo ang balita online. Hindi maganda ang ginagawa ng account. Nagsusulat ng kahit ano tungkol sa iyo at kay Xiaoyu. Pinapasugot ko na si Xiu Chuan para gumawa ng aksyon laban sa... Akala ko makakatagpo ako ng tamang tao. Makakakuha ako ng ganitong maraming suporta at tiwala dati. Palaging binabalewala ako ng mga kaibigan ni Lu Wenyu. Wenyu. Ano ang sinasabi mo? Anong nakita mo sa babaeng ito na parang isip bata? Mas Yunarin. Subukan natin kung talagang masunurin siya. Ipainom ulit natin ng 3 bote. Ingat lang at baka magkasakit siya, abala ako eh. Sige, la rue la NG Conti. Ang pagmamahal na mahal ko ay nagbibigay sa akin ng kapal ng loob. Hindi na ako magpapakababa. Salamat sa lahat. Hayaan niyo muna akong mag-isip-isip. Kung kailangan ko kayo, sasabihin ko agad. Huwag kang mag-atubili sa amin. Nga. Tama. Mukhang marami kang gustong sabihin. Sakay na. Pwede mo ba akong tulungan? Meron akong record ng tawag at usapan namin ni Lu Wenyu at Bei Yao sa phone. Iyan ang patunay na sila ang gumagawa ng sismis. May premyo ba pagkatapos? Unahin mo muna, tapos na natin pag-usapan. Nahihiya ka na sa ganito kalaki. Kung tama ang pagkakaalala ko. Mag-asawa tayo. Tingnan mo muna yung mga records. Huwag kang magmadali. Hindi pa sapat ito para mapabagsak sila. Kailangang tamaan, pinakamahina para mapatumba ang ahas. Ibig mong sabihin, ano gagawin mo? Si Lu Wenyu ay pamangkin mo. Nag-aalala ka ba sa kanya? Nag-alala lang ako para sa'yo. Kung sumobra ka, mahirap magpaliwanag sa pamilya ni Lu. Relax. Hindi hahayaang magwala ng pamilya ang isang bata ng walang kaparusahan. Clearly. Salamat sa pagbigay ng katarungan. Imbitahan kita sa isang salusalo. Huwag ka na mahiya, kapatid. Kami ang saksi sa relasyon nyo, when you noong nasa kolehiyo pa kayo. Itong pagsingit ni Cheng Tsu ay kalabisan talaga. Kailangan siyang matuto. Sobrang bait siya, hindi matawaran si Cheng Fu. Kaya naging masyadong mapagpatol ako. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaan alam ni Wenyu na may kinalaman ka dito. Ako na ang tatayong kontrabida para makabuo ng magandang relasyon. Ako at si Wenyu ay napakaswerte na magkaroon ng mga kaibigan katulad ninyo. Sige, clearly hindi na kita istorboan. Kita-kits na lang sa susunod. Kaya si Lu Wenyu o si Lu Xiaochuan. Hindi tatanggapin ng pamilya Lu na may suwel na manugang. Malapit na matapos ang iyong magandang panahon. Ikaw walang hiya, may mukha ka pang Say Bakit Panalo? Tingnan mo ang ginawa mo kung paano mo napahamak ang iyong tiyak. Hindi ito ang nangyari. Paano nagkaroon ng mali? Tanungin mo ang sarili mo. Ang mga kaibigan mong kasamahan ay nasa Akala mo ba ako ang nagbunyag? Imposible. Hindi kayo, hindi pwede. Kailangan kong... Anong linawin mo? Kung mag-post ngayon, iisipin ng mga tao na nagdadahilan ka para sa kalaguyo mo. Manatili sa bahay, huwag pumunta kahit saan hanggang maayos ito ng tito mo. Mag-sorry kapag tapos na. Say, Huwag mag-alala. Maayos din ito. Marlu, nalaman na namin ang lahat. Bakit? Ano'ng nangyari? Hindi ko lang maintindihan bakit nag-away yung mga nagmahalan noon. Tapos nagkakasakitan pa sila sa huli. Kaya si Lu Wenyu Asayakan o si Bei Yao sa kanya. Lu, ito PA. Pinadala ito ng kuya mo. Sabi niya ito ay cellphone ni Lu Wenyu. Bahala ka na diyan. Nag-aalala kung masyadong harsh ang hindi mo tatamaan ang ahas sa magsusubo pa rin siyang kagating kaulit. Shiu.
Hindi tayo pwedeng maging mahina. Bakit hindi sinasagot when you ang tawag? Bakit? Nalaman niya na ako ang nagli. Hindi piwi. Yaw, galit na galit ang tatay ko at kinulong niya ako sa bahay. Bukas ng 3 ng hapon, sa tanging kapehan, tatakas ako para makipagkita sa iyo ng saglit. Sigurado ka na hindi mo ako kailangan kasama. Kung lumaki ang gulo, magiging sanhi ng tsismis at pintas. Sinabi ko na, malakas ako. Pwede mo naman akong umasa ng kaunti pa. Lu Xiuchuan. Alam kayo, may bagay na gusto mong ayusin mag-isa. Sa pagkakataong ito magpapanggap akong taong nasa likod mo. Upo ako mamaya. Kung may mangyari, agad akong darating. Sige. Andyan na ang tao. Bakit ikaw? Hindi ba pwedeng umupo at mag-usap? Wala akong gustong pag-usapan sa iyo. Hindi mo ba gusto malaman kung bakit nasa akin ang cellphone ni Luwenyu? Tinago si Wenyu at ginamit ang cellphone niya para magpadala ng mensahe sa akin. Ang hirap mo naman sa ganitong palaisipan. Di ko nga alam kung paanong naloko ni Luwenyu dati. Timahimik ka. Anong karapatan mong magsalita? Isa kang masamang tao. Na kunwari kang kaawa-awa sa harap niya. Umalis ako kaya niloko mo siya para tanggapin ka. Hindi na kunwari nakaawa-awa. Pagkakaalis mo, anuman ang dahilan, si Luwenyu ang kusang nagbigay na interes sa akin pagkatapos niyo maghiwalay. Tungkol diyan. Bakit ka biglang umalis at nagpunta sa ibang bansa noon? Kailangan pa ba kita paalalahanan? Paano mo nakuha ang mga larawang ito? Gayon takot ka, nilandi mo ang professor para madala ka sa ibang bansa, agad mong iniwan si Luwenyu. Di ko akalain may asawa ang professor abroad. Ipinangakong trabaho sa'yo ay wala ng bisa. Kaya't bumalik ka na lang na parang talunan, tumanggap ng alok ni Luwenyu ulit. Tama ba? Di ko alam anong sinasabi. Kung malaman ni Luwenyu ang dahilan na iyong pag-alis, pipiliin pa ba niyang patawarin ka? Paano mo nalaman ito? Ang lahat ng ginawa may iniwang bakas. Kahit ang maling gawa. Bai Yao, ito lang ba ang nagawa mong kasalanan? Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Tumahimik ka na lang. Mahal, bakit ang screen mo ay naging itim? Hindi ko alam kung maganda ba ang kuha mo sa akin. Itong tao na to, ito ba ang nanay mo? Ito ay live na video. Kung siya ay nasa lakbay kasama ang isang batang lalaki, sino ang nanay sa ospital na may cancer, na gustong ikasal ka kay Luwenyu? Imposible. Paano mo nalaman yan? Imposible. Dahil kay Lu Xiuchuan, kaya mabilis nating nalaman ang mga ito. Hindi ko gustong malaman at wala akong interes sa personal mong bagay. Ikaw ang unang gumawa ng hakbang, kumalat ka ng mga tsismis tungkol sa akin online, at pinili kong pabulaanan ito sa pamamagitan ng pagiging makatotohanan. Mali ba yan? Hindi ako nang gawa ng kwento. Ikaw ang kumuha ng lalaki ko. Hindi ako gumagawa ng kwento. Daddy mahal asay Luwenyu. Mahal ka niya, tinanggap ko na, natalo rin ako. Pagkatapos umalis ka, tinanggap niya ako. Malinis ang intensyon ko. Bumalik ka at kinuha ang lalaking hindi tapat. Hindi kita sinisisi pero hindi mo dapat magkalat ng sismis na nag-alala ang mga tao sa akin. Huwag kang magpakitang tao sa harap ko. Dapat masaya ka noong umalis ako papuntang ibang bansa. Dapat magpasalamat ka dahil natupad ang matagal mong pangarap. Inamin ko, natuwa ako noong umalis ka pero nang makita kong nalungkot si Luwenyu, kalagang nice ko na sana magkasama kayo na maayos. Huwag magpakita sa harap ko. Na parang lahat sa harap mo ay masama. Daddy mahal kayo siya. Talaga naman, gusto ko siyang maging masaya. Kahit hindi dahil sa akin. Hamenda ka. Ikaw ay may lahat, syempre hindi ka kailangang makipaglaban.
Akala mo gusto kong makasama mga matandang lalaki at mapahiya sa harap ng pamilya Lu. Kung hindi ko ito gagawin, paano kami mamuhay na maayos ng mama ko? Bayaw, matagal nang nalugi ang pamilya ko. Mas maraming pagsisikap ang ginawa ko kaysa sa inisip mo. Para manatili sa tabi ni Lu Wenyu. Ikaw at Lu Wenyu magkasama. Di ba ginagamit pera niya? Anong pagkakaiba nito sa pag-asa sa lalaki? Mula noong college, tuwing weekend nagtrabaho ako. Hindi kayo ginastos pera, and I Lu Wenyu o inisip pa yan. Ang damdamin ko nakaangkla sa kanya, pero alam ko. Ang buhay ko ay nasa sarili kong mga kamay. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Akala mo ba kapag nalaman ng pamilya Lu yan, tatanggapin ka pa nila? Asawa ni Lu ay hindi maaring maging isang babaeng may masamang reputasyon. Hindi ka ba natatakot na malaman nila ang mga sikreto mo katulad din na sa akin? Kung malaman man nila ang tungkol sa akin. Kahit magsalita lang ako, madaling maniniwala si Lu Wenyu. At saka, pwedeng kontrolin ang balita kahit kailan. Huli na! Anong ibig mong sabihin? Live stream sa internet. Gusto MOBA? Tawang-tawa ako sa pag-akusa ng iba na kabit, pero siya pala ang kabit talaga. Nakita ko na ang sumpay ng ex, pero hindi pa ang sumpay ng sariling ina na magkakanser. Ang blogger ay talagang matindi. Dati siya ay sobrang in love, pero ano nang nangyari sa kanya? Ang mga chat records ng basura ay masyadong makulay. Mahilig mang intriga ng pribadong buhay. Daranasin mo din ang pakiramdam na wala kang pribado sa internet. Lumayo ka sa buhay ko o ang gulo na dulot mo sa akin. Ibabalik ko sa iyo ng double, gaya ng ginawa ko ngayon. Fake it? Bagay na maganda, dapat ay para sa akin. Bakit kinuha lahat? Bayaw! Mahal MOBA as I Lu. Kung mahal mo siya, maunawaan mo na ang pag-agaw ay hindi siya magiging masaya. Pero, Kaya mula sa simula hanggang ngayon, hindi ako ng agaw. Sa hinaharap ay hindi na rin. Tara na. Masaya ka, BA? Sa wakas natapos na. Malit na sugat lang yan. Agad niyang gagaling. Narinig kitang nagtatanong sa kanya. May tanong din ako sa iyo. Mahal, MOBA kayo? Bakit bigla mo naman nang yan? Mahal kita. Lu Xiaochuan. Chengsu, gusto ka o sabihin sa iyo. Noon, ang pakikipaglaban ay hindi nagdudulot ng kaligayahan. Minsan ang pagmamahal ay hindi pakikipaglaban. Pero nagbago ang isip ko ngayon. Nalaman ko na minsan kailangan agawin para makamit ang kaligayahan. Ano ang ibig mong sabihin? Maintindihan mo rin sa hinaharap. Huwag umiyak, may paraan para alisin ang trending topic mo. Maliit na bagay lang yan. Hindi yan papansinin ni Wenyu. buti na lang nandiyan kayo. May pag-isipay kayo. Tinutulungan ako na magdulot ng gulo sa pagitan nila ni Cheng Fu. Maganda ang takbo. Siguradong magiging maayos ito. Akaya pala, kung bakit ayaw nila kay Cheng Su. Akala ko siya ang problema. Nahiya tuloy ako sa mga kaibigan ko. Lumalabas na sila ang may kagagawan. Tama. Ikaw at si Wenyu ang bagay talaga. Ikaw ang pinakamagandang maging asawa ni Lu. Sabihin mo nga sa akin. Sino ang bagay maging asawa ni? Wenyu. Baki When you on live stream ay hindi totoo. Huwag mong paniwalaan. Si Cheng Su. Si Cheng Su nagtulak sa akin sabihin ito. Tapos sinira. Tama na. Gusto mo pa akong linlangin. Talaga inisip mong tanga? Eh. 3 taon na ang nakalipas, niloko mo ako at umalis. Nakikita ko sana ang kaligayahan, tapos niloko mo ulit ako. Nawala si Chang Su sa akin. Akala mo talaga tanga ako at karapat dapat malinlang, di ba? Enaku. Huwag mo nang sermunan ang hipag mo, para naman sa ikabubuti mo yan. Usap na lang kayo ng maayos, upo muna tayo. At kayo naman. Palaging sinasabi na kayo ang aking mga kaibigan. Sa ngalan ng kabutihang nais ninyo sa akin, pinapaniwala ninyo akong iba kay Cheng Su, kaya ako mismo ang kumalas sa pinakamamahal kong babae. Tama na. Gusto mo si Cheng Su DBA? Gusto mo na ba siya? Wala nang saysay ito. Huli na ang lahat. Ngayon ko lang narealize kung gaano ako kamangmang. Huli na talaga. Ayaw na talaga niya sa akin.
Bayaw. Simula ngayon, huwag na magkita. Tapos na ang lahat. Itong wedding gown na ito, inayos base sa gusto mo. Nagustuhan mo ba? Gusto kayo. Ang bagong damit pangkasal ay simula ng bagong yugto. Kuyang Huan. Narito ako para magbigay ng mga pagbati mula sa lahat. Ikaw pala ang halos may sunog ang buhok na maliit na ate. Bagay kayo as mag-asawa. Ito ang kaibigan kong kakarating mula sa ibang bansa. Sige na, huwag mo na silang istorbohin at Sige, alam kong matagal mo nang iniisip ito. Di na kita istorbohin sa inyong oras na magkasama. Lutsik Xuan, nakita mo akong halos masunog ang buhok kailan iyon? napansin na pala. Noong ang isang batang nagugutom na hindi pa kumakain ay nagdesisyon na magluto. Sige na, huwag ka nang magluto mag-isa. Para hindi na ulit Kaya pala ikaw ang nagligtas sa akin noon. Congrats sa iyo. Sa wakas nalaman mo na. Bakit hindi mo sinabi agad? Natatakot ako na hindi mo ako makilala ng tama. Baka hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi rin naging Bakit sinabi mo noon na ang pangalan mo ay Luwenyo? may nagawa akong mali noon kaya pinagbawalan ako ng nanay kong lumabas. Natatakot akong sabihin kaya ginamit ko ang pangalang Luwenyo. Ano, ganun pala ang pagkakaintindihan. Nawala ang dami ng taon para sa atin. Pero mabuti na lang. Ang mahal ko palang talagang mabuting tao. Kaya pala mula noon, may damdamin ka na sa akin. Ikaw talaga, sobrang manit. Kaya hindi mo malaman. Nang makita-kita ang mahal mo, buti na lang mula ngayon, asawa na kita. Ang unang pasasalamat. Sa wakas, sa gitna ng mga pagbati ng lahat. Naglakad ako patungo sa taong nagligtas, nag-alaga, at nagmahal sa akin. Simula ngayon, tayo na ay tunay na mag-asawa. Sorry, Susu. Huwag kang magpakasal sa tiyo mo. Gusto niya akong ipadala sa ibang bansa. Hintayin mo akong bumalik. Magsimula tayo muli at kumuha ng marriage certificate. Pamangkin. Mukhang hindi na makukuha ang marriage certificate. Kailangan mo na rin akong tawaging tita. Isang pagkakamali, sunod-sunod ang mali. Hindi na mawawari ang daan pabalik. Makakainis. Gabi ng bagong kasal. Huwag mag-isip ng ibang lalaki. Hindi ba dapat ako ang magsabi nito sa'yo? Lu Xiuchuan. Mahal kita. Kahit na maraming taon na tayong nagkahuli. Buti na lang may mahaba pang mga oras. Para magsimula tayong umibig.